Nasa ibabaw ng maliit na lamisang gawa sa kahoy ang dalawang papel na babago sa buong buhay ni Liana. Isang manager's check at isang dokumento na may nakasulat na Petition for Divorce sa pinakaitaas. 10 milyong piso. Napalunok si Liana habang tinititigan ang mga numero. 10 milyon. Higit pa sa sapat para bilhin ang kaluluwa ng isang tulad niya na halos walang makain sa araw-araw. Sapat para magtayo ng bagong buhay, malayo sa kahirapan. Sapat para kalimutan ang lahat. Ngunit sa tabi nito, ang pangalawang papel ay isang hatol ng kamatayan para sa kanyang puso. Ang pangalan niya at ang pangalan ni Marco ay magkatabi, hinihiwalay ng mga salitang legal na hindi niya lubos maintindihan. Ang tanging malinaw lang sa kanya ay ang kahulugan nito, katapusan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, tumama sa ibabaw ng lamesa. Ang isip niya ay lumipad pabalik sa mga sandali kanina lang, mga sandaling napakatamis, napakapayapa. Mga sandali bago dumating ang bagyo. Kanina lang, ang amoy ng adobong manok na paborito niya ang bumabalot sa maliit niyang apartment. Dala iyon ni Marco, isang sorpresa pagkatapos ng mahabang araw sa opisina. Ang tawa nito ay musika sa kanyang pandinig, mas masarap pa sa anumang luto na inihain sa hapag. "Na-miss kita, mahal ko," bulong ni Marco habang nakayakap ito mula sa kanyang likuran, ang baba nito ay nakapatong sa kanyang balikat. Naramdaman ni Liana ang init ng hininga nito sa kanyang leg at napapikit siya sa sarap ng pakiramdam. "Kadarating mo lang, miss mo na agad ako," sagot niya, kunwari nagrereklamo pero ang ngiti sa kanyang mga labi ay hindi maitago. "Kahit isang segundo lang na hindi kita nakikita, Liana, parang kulang na ang araw ko," seryosong sabi ni Marco. Binitawan nito ang pagkakayakap at humarap sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang mukha gamit ang dalawang palad at tinitigan siya sa mga mata. Sa titig na iyon, nalulusaw ang lahat ng takot at alinlangan ni Liana. Sa mga mata ni Marco, siya ang pinakamahalaga, pinakamagandang babae sa buong mundo. "Malapit na, mahal. Konting tiis na lang," bulong nito. "Kapag nakausap ko na ulit si Mama, kapag naintindihan na niya na ikaw ang buhay ko, aalis tayo dito. Bibili tayo ng sarili nating bahay, kahit maliit lang, basta may hardin kung saan pwede kang magtanim ng mga bulaklak mo. Basta kasama kita." Ang bawat salita ay isang pangako na mahigpit na niyakap ng puso ni Liana. Ito ang pangarap niya, isang simpleng buhay na puno ng pagmamahal, sa tabi ng lalaking nagpatunay sa kanya na karapat-dapat siyang mahalin. Sumandal siya sa dibdib ni Marco, dinadama ang tibok ng puso nito na parabang isang kumpas na nagsasabing ligtas siya. "Naniniwala ako sa iyo, Marco." Lagi, sagot niya, ang boses ay halos pabulong na lang. Hinalikan siya ni Marco sa noo, isang halik na puno ng lambing at pangako. "Kailangan ko nang umalis, may meeting pa ako sa opisina. Pero babalik ako. Lagi akong babalik sa'yo." Pinanood niya itong maglakad palabas ng pinto, at kahit nagsara na ito, nanatili pa rin si Liana sa kanyang kinatatayuan. Ang amoy ng pabango ni Marco ay naiwan sa hangin, kasama ng amoy ng adobong niluto nito para sa kanya. Napangiti siya. Hinawakan niya ang kanyang mga labi, sariwa pa ang pakiramdam ng huling halik nito. Sa isang saglit, naniwala siyang posible ang lahat. Sa isang saglit, ang mundo ay perpekto. Pagkatapos ng ilang minuto, habang nililigpit niya ang kanilang pinagkainan, isang malakas at mariin na katok ang bumasag sa katahimikan. 3 beses. Tok. 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 Napatigil si Liana. Siguro ay may nakalimutan si Marco. Napangiti siyang muli at dali-daling naglakad papunta sa pinto. "Anong naiwan mo, mahal?" masayang tanong niya habang binubuksan ang pinto. Ngunit ang ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho. Hindi si Marco ang nasa labas. Nakatayo sa harap niya ang isang babaeng nakasuot ng isang mamahaling itim na bestida, ang buhok ay perpektong nakaayos, at ang mga alahas ay kumikinang kahit sa madilim na pasilyo. Ang postura nito ay matikas, ang tingin ay malamig na parang yelo. Si Donna Victoria Montemayor. "Magandang gabi po," nauutal na bati ni Liana, biglang nahiya sa suot niyang luma at pambahay na damit. Hindi sumagot si Donna Victoria. Sa halip, ang mga mata nito ay marahang gumalaw, sinusuri ang kabuuan ng maliit na apartment ni Liana na parabang isang basurang hindi dapat tinitingnan. Mula sa mga lumang kurtina, sa gasgas na sahig, hanggang sa nag-iisang bumbilya na nagsisilbing ilaw. Bawat sulyap ay isang insulto. Walang paalam, pumasok ito sa loob, dala ang kanyang itim na leather handbag.
Napaurong si Liana para bigyan ito ng daan, pakiramdam niya ay lumiit siya sa presensya nito. Huwag mo akong tawagin po. Hindi tayo magkauri, malamig na sabi ng matandang babae, ang boses ay kasing tigas ng bato. Ipinatong nito ang kanyang bag sa nag-iisang upuan na parang diring-diri. Pagkatapos ay may inilabas itong isang malaking brown envelope at walang awang inihagis sa ibabaw ng maliit na lamesa. Ang tunog ng pagbagsak nito ay umalingaw sa nakabibinging katahimikan. Ano po ito? Takang tanong ni Liana, ang puso niya ay nagsisimula ng kumabog ng mabilis. Humarap sa kanya si Donna Victoria, ang mga mata ay puno ng paghamak. Alam nating pareho na hindi ka karapat-dapat para sa anak ko, Liana. Alam nating isa ka lang balakid sa maganda niyang kinabukasan. Lumapit ito, ang bawat hakbang ay mabigat. Lahat ng tao may presyo. At ito, sabay turo nito sa envelope, ito ang halaga mo. Nanginginig ang mga kamay ni Liana habang dahan-dahan niyang binuksan ang envelope. Ang una niyang nakita ay ang manager's check. Napasinghap siya nang makita ang mga numero. 10 milyong piso. Isang halaga na hindi niya kayang kitain kahit sa 10 buhay. Ngunit sa ilalim nito, naroon ang pangalawang papel. Ang mga salitang fee petition for divorce ay tila tumusok sa kanyang mga mata. At sa ilalim, ang pangalan niya at ang pangalan ni Marco Montemayor. Ito ang halaga mo, ulit ni Donna Victoria, ang boses ay mas malupit pa kaysa kanina. Pirmahan mo ito at layuan mo ang anak ko. Napuno ng luha ang mga mata ni Liana. Umiling siya, hindi makapagsalita. Ang pangarap niya kanina lang ay biglang naging isang bangungot. Ngumisi si Donna Victoria, isang ngisi na walang bakas ng anumang awa. Pumili ka, sabi nito, ang bawat salita ay isang dagok. Ang pera, o ang kahihiyan na habang buhay mong dadalhin kapag nalaman ng lahat na ipinagpipilitan mo ang sarili mo sa isang pamilyang kailanman ay hindi ka tatanggapin. Malayo sa maliit na apartment sa Quezon City, sa ika-30 palapag ng Montemayor Tower sa Makati, ang hangin ay makapal at puno ng tensyon. Nakatayo si Marco Montemayor sa harap ng malawak na bintana ng kanyang opisina, tanaw ang mga nagtataasang gusali, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Nasa isang babaeng nagngangalang Liana. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang maalala ang tamis ng yakap nito kanina. Ngunit ang ngiting iyon ay agad na napalitan ng pait nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina at pumasok ang kanyang ina, si Donna Victoria. Pinatawag mo raw ako, tanong ni Marco, sinubukan niyang panatilihing kalmado ang kanyang boses, kahit na alam niya kung saan patungo ang usapang ito. Marco, kailangan na nating tapusin ang kabaliwang ito, diretsong sabi ni Donna Victoria. Umupo ito sa silyang nasa harap ng kanyang mesa na parabang pag-aari nito ang buong lugar. Hindi ko maintindihan kung ano ang nakita mo sa babaeng yon. Isang hamak na salesladi na walang pangarap sa buhay. She is not our kind. Napatiimbagang si Marco. Humarap siya sa kanyang ina, ang determinasyon ay malinaw na nakaukit sa kanyang mukha. Ma, ilang beses ko po bang sasabihin sa inyo? Ang pangalan niya ay Liana. At mahal ko siya. Pag-ibig. Marco, huwag kang maging musmos, tumawa ng mapakla si Donna Victoria. Ang tingin mo ba sa pag-ibig ay sapat na para pakainin ka? Sapat na para panatilihin ang pangalan ng mga Montemayor? Wake up. She is using you for your money. Hindi niyo siya kilala, tumaas na ang boses ni Marco. Hindi pera ang habol ni Liana. Kung pera lang ang gusto niya, matagal na siyang humingi. Pero kahit kailan, hindi siya naghangad ng kahit ano mula sa akin, kundi ang pagmamahal ko. Dahil matalino siya. Alam niyang mas malaki ang makukuha niya kapag pinakasalan ka niya, giit ng kanyang ina. Tama na, ma, sigaw ni Marco, ang kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng kanyang mesa. Mahal ko si Liana. At wala kayong magagawa para pigilan iyon. Papakasalan ko siya sa ayaw at sa gusto ninyo. At kung kailangan kong iwan ang lahat ng ito, itinuro niya ang karangyaan sa paligid, iiwanan ko, para lang makasama siya. Natahimik si Donna Victoria. Tinitigan niya ang kanyang anak, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Isang galit na nag-ugat sa pagkabigo. Kung iyan ang desisyon mo, malamig nitong sabi bago tumayo. Pagsisisihan mo ito, Marco. Tandaan mo ang sinabi ko. Pagkatapos ay tumalikod na ito at lumabas ng opisina, iniwan si Marco na humihingal sa pinaghalong galit at sakit. Ayaw niyang saktan ang kanyang ina, ngunit mas lalo niyang ayaw saktan si Liana. At sa gabing ito, pipiliin niya si Liana.
Paulit-ulit niyang pipiliin si Liana. Pagkaalis ng kanyang ina, kinuha ni Marco ang kanyang susi at cellphone. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi na siya maghihintay. Hindi na niya hahayaang masaktan pa ni Donna Victoria ang babaeng pinakamamahal niya. Ngayong gabi, gagawin na niya itong opisyal. Dumaan siya sa isang kilalang jewelry shop sa mall. Sa isang pribadong silid, inilabas ng manager ang isang maliit na kahon na gawa sa velvet. Dahan-dahan itong binuksan ni Marco. Sa loob, isang kumikinang na diamanteng singsing ang nakalagay. Simple lang ang disenyo nito, hindi magarbo pero elegante. Katulad ni Liana. Naalala niya kung paano niya ito pinasadya, pinag-isipang mabuti ang bawat detalye para lamang maging perpekto para dito. Napangiti si Marco. Inilabas niya ang kanyang cellphone at tinitigan ang litrato ni Liana sa screen. Ang kanyang magandang ngiti, ang kanyang mga matang nangungusap. Naisip niya ang magiging reaksyon nito kapag lumuhod siya sa harap nito at itanong ang mga salitang matagal na niyang gustong sabihin. "Will you marry me, Liana?" Siguradong maiiyak ito sa tuwa. At ang mga luhang iyon, ipinapangako niya, ang magiging huling luhang papatak mula sa mga mata nito dahil sa kaligayahan, hindi sa sakit. Hawak ang singsing at isang bagong pag-asa, mabilis niyang minaneho ang kanyang sasakyan pabalik sa Quezon City. Gabi na at medyo madilim ang kalsada, ngunit ang liwanag sa kanyang puso ay sapat na para maging gabay. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Sa screen, lumitaw ang pangalan, "Mahal ko." Napangiti siya. Itinaas niya ang kanyang kamay para sagutin ito, gustong-gusto nang marinig ang boses nito. "Liana E." Ngunit bago pa man niya maipindot ang answer button, isang nakakasilaw na liwanag ang biglang sumalubong sa kanya mula sa kabilang linya ng kalsada. Isang malaking truck na wala ng kontrol ang bumubusina ng malakas habang mabilis na papalapit sa kanya. Wala nang oras para umiwas. Ang huling narinig ni Marco ay ang nakabibinging tunog ng pag-ungol ng preno at ang malakas na pagbangga ng bakal sa bakal. Ang huling nakita niya ay ang pangalan ni Liana sa screen ng kanyang cellphone bago ang lahat ay naging isang marahas na pag-uga at pagkatapos. Kadiliman. At sa kabilang dulo ng syudad, sa isang maliit na apartment kung saan ang isang babae ay umiiyak sa harap ng isang kasunduan at isang tseke, isang cellphone ang biglang umilaw. Isang hindi pamilyar na numero. Nanginginig na sinagot ito ni Liana. Sa kabilang linya, isang boses mula sa ospital ang nagsalita, at ang mga salitang iyon ang tuluyang bumuho sa kanyang mundo. Si Sir Marco Montemayor po, na aksidente. Critical po ang lagay niya. Ang amoy ng antiseptic ang unang sumalubong kay Liana pagpasok niya sa ospital. Malamig, matalim, at parang sinasaksak ang bawat pag-asa na natitira pa sa kanyang puso. Ang bawat hakbang niya sa makintab at puting sahig ng pasilyo ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Ang mga salita mula sa telepono ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip na aksidente. Kritikal ang lagay niya. Tumakbo siya, hindi alintana ang mga taong nababangga. Ang tanging nasa isip niya ay si Marco. Kailangan niyang makita si Marco. Sa information desk, nanginginig ang boses niyang tinanong ang pangalan ng kanyang asawa. Itinuro siya sa emergency room. Sa labas ng pinto nito, nakita niya si Donna Victoria, nakatayo na parang isang estatwang gawa sa yelo. Walang bakas ng luha, tanging isang malamig na galit ang mababasa sa mukha nito. Hindi pinansin ni Liana ang matandang babae. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa doktor na kalalabas lang mula sa silid. "Dok, kumusta po ang asawa ko?" Si Marco Montemayor, halos magmakaawang tanong ni Liana. Tiningnan siya ng doktor na may halong awa. May malaking pinsala sa kanyang spinal cord at internal bleeding. Kailangan niya ng agarang operasyon, isang napakadelikadong procedure. Bawat oras na lumilipas, bumababa ang tsansa niyang makalakad muli. O kahit na mabuhay. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Liana. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. "Gawin niyo po ang lahat, Dok. Kahit magkano iligtas niyo lang po siya." Umiling ang doktor. "We need to settle the hospital bills and the down payment for the surgery first, ma'am. Malaking halaga po ito. Abuti ng millions. Hindi kami pwedeng mag-umpisa hanggat hindi naayos ang bayarin." Millions. Ang salitang iyon ay parang isang kidlat na tumama sa kanya. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera?
Ang laman ng kanyang wallet ay hindi aabot kahit 1,000. Ang lahat ng ipon niya ay sapat lang para sa upa at pagkain sa susunod na buwan. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, narinig niya ang malamig na boses ni Donna Victoria. Ako ang magbabayad. Napalingon si Liana, isang maliit na pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na namatay nang makita niya ang ngisi sa labi ng ina ni Marco. Salamat po, maraming salamat po, sabi ni Liana. Huwag ka munang magpasalamat, putol ni Donna Victoria. May kondisyon. Pumasok sila sa isang maliit na waiting room. Muling inilabas ni Donna Victoria ang brown envelope mula sa kanyang handbag. Ang parehong envelope na kanina lang ay sumira sa kanyang mundo. Inilapag nito sa lamesa ang petition for divorce at ang manager's check. Ang buhay ng anak ko ay nakasalalay dito, sabi ni Donna Victoria, ang boses ay walang emosyon. Pirmahan mo ang papeles. Tanggapin mo ang pera. At lumayo ka. Huwag ka nang magpapakita sa kanya o sa pamilya namin kailanman. Tinitigan ni Liana ang mga dokumento. Kanina lang, ang mga ito ay simbolo ng kasakiman at pang-aalipusta. Ngayon, ang mga ito na ang tanging pag-asa. Ang presyo ng pag-alis niya ay ang presyo ng buhay ni Marco. Bakit niyo po ginagawa to? Umiiyak na tanong ni Liana. Hindi niyo ba nakikita? Nag-agaw buhay ang anak niyo. Kaya ko nga ito ginagawa, mariing sagot ng matanda. Dahil sa'yo, nagrebelde siya. Dahil sa'yo, naaksidente siya. Ikaw ang malas sa buhay niya, Liana. Kung mahal mo talaga si Marco, palalayain mo siya. Palalayain mo siya mula sa isang buhay na kasama ka. Ang bawat salita ay isang punyal na tumatark sa puso ni Liana. Kung mahal mo talaga si Marco. Pumikit siya ng mariin. Naalala niya ang mga pangako ni Marco. Ang pangarap nilang bahay na may hardin. Ang mga ngiti nito. Ang mga halik. Ang lahat ng iyon ay naglalaho na ngayon. Pero ano ang halaga ng mga pangarap kung wala na si Marco? Ano ang halaga ng pag-ibig niya kung hahayaan niyang mamatay ang lalaking nagbigay kahulugan dito? Idinilat niya ang kanyang mga mata. Ang luha ay patuloy na dumadaloy, pero ang kanyang desisyon ay buo na. Kinuha niya ang ballpen. Nanginginig ang kanyang kamay, tila may sariling isip na ayaw sumunod. Tiningnan niya ang linya sa ilalim ng kanyang pangalan. Ang bawat letra ng kanyang pirma ay magiging isang paalam. Isang pagtalikod sa lahat ng kanyang minahal. Huling pagkakataon na makikita ko siya, pwede po ba? Pakiusap niya, ang boses ay basag na. Hindi sumagot si Donna Victoria, ngunit hindi rin ito tumutol. Dahan-dahang pumasok si Liana sa intensive care unit. Nakahiga si Marco sa kama, napapalibutan ng mga makina na patuloy na tumutunog. May benda sa kanyang ulo, at ang mukha nito na dati puno ng buhay ay maputla ngayon. Umupo si Liana sa tabi niya. Hinawakan niya ang kamay ni Marco. Malamig. Napakalamig. Marco. Mahal ko, bulong niya, ang mga luha ay bumabasa sa kamay nito. Patawarin mo ako. Kailangan kong gawin to para sa'yo. Para mabuhay ka. Hinalikan niya ang kamay nito, isiniksik ang kanyang mukha doon, sinasaulo ang bawat sandali. Huwag kang mag-alala, magiging okay ako. Mabuhay ka lang, Marco. Mabuhay ka kahit wala na ako sa tabi mo. Mahal na mahal kita. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo siya. Sa huling pagkakataon, tinitigan niya ang mukha ng kanyang asawa. Pagkatapos ay tumalikod siya at hindi na lumingon pa. Paglabas niya, diretso siyang lumapit sa lamesa kung nasaan si Donna Victoria. Walang salita, walang emosyon. Kinuha niya ang ballpen. Sa isang mabilis at tiyak na galaw, isinulat niya ang kanyang pangalan. Ang tinta, nabasa ng kanyang luha, ay bahagyang kumalat, na parang isang sugat na dumudugo sa ibabaw ng papel. Inabot niya ang dokumento kay Donna Victoria. Tinanggap niya ang tseke. Hindi niya ito tiningnan. Basta niya lang ito hinawakan. Sana tuparin niyo ang usapan, sabi ni Liana, ang boses ay walang buhay. Iligtas ninyo siya. Pagkatapos ay tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo. Bawat hakbang ay parang 1 milya ang layo. Ang mahabang pasilyo ng ospital ay tila naging isang madilim na lagusan, at sa dulo nito, hindi liwanag ang naghihintay, kundi isang bagong buhay na puno ng kadiliman at pangungulila. Isang buhay na wala si Marco. 6 na taon ang lumipas. Sa isang marangyang boardroom sa Makati,
kung saan ang amoy ay hindi antiseptic kundi mamahaling kape at leather, si Donna Victoria Montemayor ay nakaupo sa dulo ng isang mahabang mesa, naghahari bilang reyna ng kanyang imperyo. Ang susunod nating agenda ay ang proposal mula sa isang bagong investment firm. Phoenix Investments, anunsyo ng kanyang assistant. Papasukin sila, utos ni Donna Victoria, walang interes. Bumukas ang malaking pinto na gawa sa kahoy. Isang babae ang pumasok. Nakasuot ng isang eleganteng corporate suit, ang kanyang buhok ay nakaayos ng perpekto, at ang kanyang lakad ay puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Huminto siya sa gitna ng silid, at ang kanyang mga mata ay direktang tumama sa mga mata ni Donna Victoria. Isang matamis ngunit mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng babae. Magandang umaga, Liana Montemayor, bati niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Ako si Liana Reyes, ang CEO ng Phoenix Investments. Para kay Donna Victoria Montemayor, ang kontrol ay hindi isang pribilehyo, ito ay isang pangangailangan. Sa loob ng 6 na taon, matagumpay niyang naisaayos ang lahat ayon sa kanyang kagustuhan. Ang Montemayor Holdings ay lalong lumago. Si Marco, bagamat may pilat na daladala mula sa nakaraan, ay nanatiling masunurin. At ang pangalang Liana Reyes ay nabaon na sa limot, isang masamang panaginip na hindi na kailanman dapat pangbalikan. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng pinaghirapan niyang itayo ay tila guguho. Ang babaeng nakatayo sa harap niya ngayon ay hindi na ang kaawa-awang babae mula sa isang maruming apartment. Ang Liana Reyes na ito ay ibang-iba. Ang takot sa mga mata nito ay napalitan ng talas. Ang mga luhang dati malayang dumadaloy ay ngayoy tila natuyo na, pinalitan ng isang malamig na determinasyon. Ang luma nitong damit ay napalitan ng isang power suit na sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Ito ay isang multo mula sa nakaraan, ngunit isang multong mas buhay pa kaysa sa inaasahan niya. Sa loob ng ilang segundo, natigilan si Donna Victoria. Ang kanyang puso, na bihirang makaramdam ng kahit anong gulat, ay biglang kumabog ng mabilis. Ngunit siya si Victoria Montemayor. Hindi niya hahayaang makita ng kahit sino ang anumang bahid ng kahinaan. Mabilis niyang binawi ang kanyang composure. Itinaas niya ang kanyang baba, ang kanyang mukha ay naging isang blangkong maskara. Emma Reyes, sabi niya, ang bawat pantig ay puno ng otoridad. Welcome to Montemayor Holdings. Please, proceed with your presentation. Hindi na tinag si Liana sa malamig na pagtanggap. Naglakad ito papunta sa harap, ang mga takong ng sapatos nito ay lumilikha ng isang matatag na tunog sa sahig. Binuksan niya ang kanyang laptop at sinimulan ang kanyang presentasyon. Ang boses ni Liana ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Bawat salita ay pinag-isipan. Bawat datos ay suportado ng ebidensya. Inilatag niya ang isang plano ng pamumuhunan na hindi lamang matalino kundi napakagaling. Isang plano na kung tatanggihan ng Montemayor Holdings ay isang malaking pagkakamali. Habang nagsasalita si Liana, hindi maalis ni Donna Victoria ang kanyang tingin dito. Pinilit niyang maghanap ng butas sa presentasyon, ng pagkakamali sa mga numero, ngunit wala siyang makita. Ang babaeng dati tiningnan niya bilang isang walang halagang basura ay isa na ngayong henyo sa negosyo. At ang katotohanan iyon ay mas masakit pa sa isang sampal. Pagkatapos ng presentasyon, nagpalakpakan ang mga board members. Puno sila ng paghanga. Kahit ang mga pinakakritikal na miyembro ay tumatango sa pagsang-ayon. We will review your proposal, Ms. Reyes. NLA office will contact you, sabi ni Donna Victoria, sinisikap na tapusin na ang pagpupulong. Of course, Liana Montemayor. I'll be waiting, sagot ni Liana, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng tagumpay. Nang mag-alisan na ang mga tao, sinadya ni Donna Victoria na hintayin si Liana sa labas ng boardroom. Habang nagliligpit ito ng kanyang gamit, hinarang niya ito sa may pasilyo. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Donna Victoria. Ang boses ay mahina ngunit puno ng pagbabanta. Humarap si Liana, ang taas nila ay halos magkapantay na ngayon dahil sa suot nitong sapatos. Nandito ako para sa negosyo, ma'am. Hindi ba't iyon naman ang pinakamahalaga sa inyo? Ang negosyo. Ang paggamit niya ng salitang ma'am ay hindi na dahil sa paggalang, kundi dahil sa pang-inis. Huwag mo akong subukan, bata, babala ni Donna Victoria. Alam kong may iba kang motibo. Ang pera bang ibinigay ko sa iyo ay naubos mo na? Isang maikling tawa ang kumawala sa mga labi ni Liana. Ang pera ninyo? Oh, iyon. Itinabi ko po iyon.
Para ipaalala sa sarili ko araw-araw kung magkano ang halaga ng buhay ng isang tao sa tingin nyo. Lumapit si Liana, ang boses ay naging isang bulong. At para ipaalala sa sarili ko na hinding-hindi na ako magiging kaawa-awa ulit. Tinalikuran ni Liana si Donna Victoria, iniwan itong nakatayo at hindi makapagsalita. Habang pinagmamasdan niya ang papalayong likod ng babae, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman ang gumapang sa kanyang sistema, takot. Ang kontrol na pinakaiingatan niya ay unti-unting dumudulas sa kanyang mga kamay. Biglang bumukas ang pinto ng elevator at isang babaeng mukhang sekretarya ang lumapit kay Liana. "Ma'am Liana, nandito na po si Migo," magalang nasabi nito. Mula sa likod ng sekretarya, isang batang lalaki na nasa 6 na taong gulang ang tumakbo papalapit kay Liana. May hawak itong isang maliit na laruang kotse. "Mommy," masayang sigaw nito. Agad na lumuhod si Liana at niyakap ang bata ng mahigpit. Ang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng isang ngiti na puno ng purong pagmamahal. "Hey, little man. How was your day?" "It was great. Tita Ana bought me ice cream." Mula sa di kalayuan, natigilan si Donna Victoria. Ang kanyang atensyon ay napako sa bata. Ang buhok nito, ang hugis ng panga, ang paraan ng pagngiti nito habang nagsasalita. Parang isang kidlat na tumama sa kanya. Parang sinasaksak ang kanyang puso. Ang batang iyon. Ang mga mata ng batang iyon. Ang ngiti ng batang iyon. Ito ay ang mga mata at ngiti ni Marco noong ito ay bata pa. Isang perpektong kopya. Isang buhay na alaala. Naramdaman ni Donna Victoria ang panlalamig ng kanyang mga kamay at paa. Napahawak siya sa pader para hindi matumba. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang lahat ng dugo sa kanyang mukha ay tila hinigop. 6 na taon. Ang bata ay mukhang 6 na taong gulang. Ang kalkulasyon ay mabilis at brutal. Ang katotohanan ay isang sampal na mas malakas pa sa kahit anong sampal na natanggap niya sa buong buhay niya. Ang batang iyon ay hindi lang basta anak ni Liana. Ang batang iyon ay kanyang apo. Ang baston ni Marco ay marahang tumutunog sa makintab na sahig ng kanyang opisina. Bawat tunog ay isang paalala. Isang paalala ng gabi 6 na taon na ang nakalipas, ang gabi na kumuha hindi lang sa lakas ng kanyang mga binti, kundi pati na rin sa babaeng pinakamamahal niya. Nang magising siya sa ospital, ang una niyang hinanap ay si Liana. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay ang malamig na katotohanan mula sa kanyang ina, "Iniwan ka na niya, Marco." Pinirmahan niya ang divorce papers at kinuha ang pera. "She never loved you." Sa una, hindi siya naniwala. Ngunit ang mga araw ay naging linggo, ang mga linggo ay naging buwan. Walang Liana na dumating. Walang tawag. Walang sulat. Tanging ang nakakabinging katahimikan at ang pirma nito sa mga papeles ang nagsilbing ebidensya. Ang sakit ng pag-abandona ay mas matindi pa sa sakit na pisikal. Unti-unti, ang pag-ibig ay napalitan ng pait, ang pait ay naging galit, at ang galit ay naging isang blangkong pakiramdam na lang. Tinanggap niya ang kanyang kapalaran. Hanggang ngayon. Ang balita ng pagbabalik ni Liana Reyes bilang CEO ng Phoenix Investments ay isang bagyo na hindi niya inaasahan. At ngayon, papunta ito sa kanyang opisina para pag-usapan ang mga detalye ng partnership. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Liana. Ang tibok ng puso ni Marco ay biglang bumilis. 6 na taon, ngunit parang kahapon lang. Ang mukha nito ay mas tumalas, mas mature, ngunit ang mga mata nito, ang mga matang minsan niyang minahal, ay naroon pa rin. Ngunit may kulang. Ang dating init at lambing ay napalitan ng isang malamig at propesyonal na distansya. "Marco, bati nito," ang boses ay kalmado. "Walang mahal ko. Walang anumang bakas ng nakaraan." "Liana," sagot niya, sinisikap na itago ang panginginig ng kanyang boses. "Please, have a seat." Ang pag-uusap nila ay puro tungkol sa negosyo. Mga numero, porsyento, mga plano. Walang personal na tanong. Walang pag-ungkat sa nakaraan. Tila dalawang estranghero na nag-uusap, ngunit sa ilalim ng bawat salita ay may isang dagat ng mga non-side na tanong at mga nasirang pangako. Ang hangin sa pagitan nila ay makapal at puno ng tensyon. Gusto niyang isigaw, "Bakit ka umalis? Bakit mo ako iniwan noong mga panahong pinakakailangan kita? Totoo bang pera lang ang habol mo?" Ngunit ang mga salita ay nanatili sa kanyang lalamunan. Anong silbi?
6 na taon na ang lumipas. Tapos na ang lahat. Pagkatapos ng pag-uusap, sabay silang lumabas ng opisina. Habang naglalakad sa pasilyo, sa gitna ng kanilang awkward na katahimikan, isang boses bata ang biglang tumawag. "Mommy!" Napalingon sila pareho. Isang batang lalaki ang masayang tumatakbo papalapit sa kanila, o mas tamang sabihin, papalapit kay Liana. Agad itong niyakap ni Liana. "Migo, I told you to wait for me at the lobby," sabi ni Liana, ngunit may ngiti sa kanyang labi. "I got bored, Mommy. And I'm hungry," sagot ng bata. Nakatayo lang si Marco, nakatitig sa bata. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang bata ay may mga matang singkit, katulad ng sa kanya. Ang hugis ng mukha, ang paraan ng pagkunot ng noo nito habang nagsasalita pamilyar. Sobrang pamilyar. Lumuhod si Marco, ipinantay ang sarili sa bata. Ang kanyang binti ay bahagyang nanginig. "Hi there, little guy. What's your name?" tanong niya, isang ngiting hindi niya inaasahan ang sumilay sa kanyang labi. Tinignan siya ng bata mula ulo hanggang paa, lalo na ang kanyang baston. "I'm Migo." "Really, are you using G-cane, sir?" Inosenteng tanong nito. Natigilan si Marco. Bago pa siya makasagot, nagsalita si Liana. "Migo, that's not a nice question to ask." Ang boses niya ay mahinahon ngunit may diin. Hinawakan niya ang kamay ng bata. "We have to go. Let's say goodbye to Montemayor." "Goodbye, Montemayor," masayang sabi ng bata, kumakaway sa kanya. "Goodbye, Migo," sagot ni Marco, ang mga mata niya ay hindi maalis sa bata. Habang pinagmamasdan niya silang mag-ina na naglalakad palayo, isang koneksyon na hindi maipaliwanag ang kanyang naramdaman. Isang kakaibang pagkirot sa kanyang puso. Ito'y higit pa sa pagkakahawig. Ito'y isang pakiramdam na parang may isang piraso ng kanyang pagkatao na kasamang naglalakad palayo. Umiling siya, sinubukang iwaksi ang mga iniisip. Impossible. Anak niya yon. Malamang ay nag-asawa na siya ng iba. Ngunit ang kaisipang iyon ay nagdulot ng isang matinding kirot na hindi niya inaasahan. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Ang imahe ng bata ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Nagtungo siya sa opisina ng kanyang ina. Nakaupo si Donna Victoria sa likod ng kanyang grandiosong mesa, nagbabasa ng mga dokumento. "Ma," simula ni Marco. Tumingala ito. "Marco. What is it?" "Nakausap ko si Liana kanina. At nakita ko ang anak niya." Nag-aalangan siyang magpatuloy. "Ma, bakit siya bumalik? At sino ang batang iyon?" Isang bahagyang pagbabago ang nakita ni Marco sa ekspresyon ng kanyang ina. Isang kislap ng pagkataranta na mabilis ding nawala. Bumalik siya para sa negosyo, obviously. At ang bata? Anak niya. "Ano pa ba?" sagot nito, masyadong mabilis, masyadong depensibo. "Huwag mo nang isipin yon, Marco. She is part of the past. Let's focus on the future." Ngunit ang pag-iwas ng kanyang ina sa tanong ay mas lalo lang nagpaalab sa kanyang pagdududa. May mali. May itinatago ang kanyang ina. Habang papalabas siya ng opisina, narinig niyang may kausap ito sa telepono. Tumigil siya sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto, hindi sinasadyang makinig. "I don't care what you do, just find out everything about that child," maring utos ni Donna Victoria sa kabilang linya. "I want to know who the father is. At bantayan mong mabuti ang bawat galaw ni Liana." May sandaling katahimikan. "At isa pa, siguraduhin mong walang makakalapit sa mga lumang files tungkol sa kaso ni Rivaldo Cruz. Lalo na ang anumang may kinalaman sa insidente noon." "Naiintindihan mo ba?" Napatigil sa paghinga si Marco. Rivaldo Cruz. Isang pangalan mula sa nakaraan. Isang kalaban sa negosyo ng mga Montemayor na matagal nang nalugi, halos kasabayan ng kanyang aksidente. Bakit binanggit ng kanyang ina ang pangalang iyon? At anong insidente ang tinutukoy nito? Isang piraso ng puzzle ang biglang nahulog sa kanyang isipan. Isang alaala na matagal na niyang sinubukang kalimutan, ang nakakasilaw na ilaw ng truck bago ang pagbangga. Noon, inakala niyang isa lang itong simpleng aksidente. Ngunit ngayon, ang pagbabalik ni Liana. Ang batang kamukhang-kamukha niya. Ang biglaang pag-aalala ng kanyang ina tungkol sa isang matagal ng kalaban sa negosyo. Ang pagbanggit sa isang insidente. Ang mga ito ba ay magkakaugnay?
Isang malamig at nakakatakot na hinala ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang hinala na kung mapatunayan niyang totoo, ay hindi lamang sisira sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan, kundi sisira rin sa nag-iisang taong inaakala niyang laging nasa panig niya. Ang sarili niyang ina. Hindi kailanman naniwala si Liana sa mga aksidente. Para sa kanya, ang lahat ng bagay ay may dahilan, may pinagmulan. Ang pagbagsak ng isang dahon, ang pagpatak ng ulan, ang pagbangga ng isang truck sa isang kotse, lahat ay parte ng isang mas malaking disenyo. At ang aksidente ni Marco 6 na taon na ang nakalipas ay may amoy ng isang disenyo na sinadya at malupit. Noon, wala siyang kapangyarihan. Ngayon, iba na. Sa isang maliit at pribadong opisina sa Ortigas, ipinatong ng isang pribadong investigador ang isang manipis na folder sa lamesa sa harap ni Liana. Gaya ng utos nyo, Ma'am Reyes, hinukay ko ang police report at mga internal security logs ng Montemayor Holdings noong araw ng aksidente, sabi ng lalaki. Sa unang tingin, mukhang malinis. Pero itinuro niya ang isang dokumento. Ito ang original na security log na retrieve namin mula sa isang backup server. Ito naman ang official log na isinumite sa pulis. Magkaiba sila. Tinitigan ni Liana ang dalawang papel. Sa opisyal na log, nakasulat Standard Security Protocol. Ngunit sa original, may isang entry na binura, Threat Warning Received Rivaldo Cruz. Recommendation, Double Security Detail for LS Status, Overruled ILA-ME. Victoria Montemayor. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Liana. Ang kanyang hinala ay hindi lang pala isang hinala. May ebidensya. Ngunit hindi ito sapat. Kailangan niya ng testimonya. Alam niya kung sino ang kailangan niyang lapitan. Kinabukasan, humiling siya ng isang agarang pag-uusap kay Marco. Hindi sa opisina. Hindi sa isang pampublikong lugar. Nagkita sila sa isang pribadong function room ng isang hotel. Pumasok si Marco, ang bawat hakbang na tinutulungan ng kanyang baston ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pag-aalinlangan. Ano to, Liana? Akala ko ba tapos na tayo sa mga pribadong pag-uusap, malamig niyang tanong. Hindi sumagot si Liana. Inilapag niya ang folder sa gitna ng lamesa at itinulak ito papalapit sa kanya. Hindi ito tungkol sa atin, Marco. Tungkol ito sa'yo. Napakunot ang noo ni Marco, ngunit binuksan niya ang folder. Nakita niya ang dalawang magkaibang security log, nakita niya ang pangalan ni Rivaldo Cruz. At nakita niya ang mga inisyal ng kanyang ina. Tumingin siya kay Liana, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Marco, mahinahong sabi ni Liana, may mali sa nangyari sa iyo noon. Hindi iyon aksidente. Ang mga salita ni Liana ay tila isang susi na nagbukas ng isang nakakandadong alaala sa isip ni Marco. Ang narinig niyang pag-uusap ng kanyang ina sa telepono. Ang pagbanggit sa pangalan ni Rivaldo Cruz. Ang pagbanggit sa isang insidente. Biglang nag-ugnay ang lahat. Ang galit sa mga mata ni Marco ay napalitan ng isang takot na hindi pa nakikita ni Liana dati. Sino ang security head noon? Tanong niya, ang boses ay nanginginig. Edgar Fuentabella. Matagal nang nag-resign, 1 linggo pagkatapos ng aksidente mo. Gamit ang pinagsamang yaman at impluensya nila, hindi naging mahirap hanapin si Edgar Fuentabella. Natagpuan nila ito sa isang maliit na bahay sa probinsya ng Laguna, namumuhay ng simple, halos nagtatago. Nang makita nito si Marco na papalapit sa kanyang gate, namutla ito na parang nakakita ng multo. Sir Marco. Mang Edgar, sabi ni Marco, ang boses ay mabigat. Kailangan naming mag-usap. Sa una, ayaw magsalita ng matanda. Paulit-ulit nitong sinasabi na wala siyang alam. Ngunit nakita ni Liana ang panginginig ng mga kamay nito, ang takot sa mga mata nito. Mang Edgar, sabi ni Liana, ang boses ay matatag. Hindi ka namin husgahan. Ang gusto lang namin ay ang katotohanan. Poprotektahan ka namin. Tumingin si Marco sa matanda, ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. May karapatan po akong malaman kung bakit ako nagkaganito. Utang na loob, sabihin niyo na po. Doon na bumigay si Mang Edgar. Umupo ito at napahagulhol. Sa pagitan ng mga hikbi, ikinuwento niya ang lahat. Nakatanggap kami ng intelligence report 1 linggo bago ang aksidente na may banta mula kay Rivaldo Cruz. Plano raw nitong gumanti sa pamilya niyo. Ang target ay kayo, Sir Marco. Huminto ito para huminga.
Personal kong inirekomenda na doblehin ang security nyo. Ipinasa ko ang report sa opisina ni Donna Victoria. Anong sinabi niya? Tanong ni Marco, halos hindi na humihinga. Yumuko si Mang Edgar, hindi makatingin ng diretsyo. Ang kanyang boses ay naging isang pabulong na puno ng takot at pagsisisi. Tinawagan niya ako. Sinabi niya sa akin, huwag mong gagalawin ang security detail ni Marco. Huwag mong dadagdagan. Standard protocol lang. Nag-angat ito ng tingin, ang mga mata ay puno ng luha. Nagtanong po ako, pero ma'am, paano po ang banta? Ang sagot niya, ang eksaktong sinabi niya ay you. Tumingin ito kay Marco, ang awa at takot ay nasa kanyang mukha. Hayaan niyo lang. Ang tatlong salitang iyon ay bumagsak sa silid na parang isang bomba. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Hindi ito kapabayaan. Ito ay isang utos. Isang pahintulot. Isang pagtataksil na hindi kayang arukin ng isip. Nakatayo si Liana, nakatingin kay Marco. Nakita niya kung paano nawala ang lahat ng kulay sa mukha nito. Nakita niya kung paano gumuho ang mundo sa mga mata nito. Ang lalaking minsan niyang nakitang matatag at puno ng buhay ay tila nabasag na parang salamin sa kanyang harapan. Nanginginig ang mga kamay ni Marco. Ang hawak niyang statement na pinapirmahan nila kay Mang Edgar ay nayupi sa kanyang pagkakahawak. Tumingin siya kay Liana, ang kanyang mga mata ay puno ng isang sakit na hindi kayang ilarawan sa salita. Isang sakit na mas malalim pa sa mga pilat sa kanyang katawan. At sa gitna ng katahimikan, narinig ni Liana ang isang bulong na puno ng purong pagkabigla at pighati. Ang sarili kong inadi. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Si Marco, na nakaupo sa tabi ng driver, ay nakatingin lang sa labas ng bintana, ngunit ang mga mata niya ay walang nakikita. Ang kanyang isip ay isang magulong larangan ng digmaan, kung saan ang mga alaala ng pagmamahal ng isang ina ay nakikipaglaban sa brutal na katotohanan ng pagtataksil. Para kay Doña Victoria, ang katahimikan ng gabi sa mansyon ng mga Montemayor sa Forbes Park ay isang sandata. Ito ang nagpapatunay ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang kontrol. Ngunit ngayong gabi, ang katahimikan ay may dalang panganib. Nakaupo siya sa kanyang paboritong silya sa sala, nagbabasa ng isang libro, nang maramdaman niya ang pagdating ng kanyang anak. Hindi man lang siya nag-angat ng tingin. Gabi na, Marco. Saan ka galing? Tanong niya, ang boses ay kalmado. Isang folder ang malakas na bumagsak sa mesang nasa kanyang harapan. Ang tunog ay umalingaw sa buong silid, bumasag sa peking kapayapaan. Napatingala si Donna Victoria. Nakatayo si Marco sa harap niya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang galit na hindi pa niya nakikita kailanman. Ipaliwanag niyo ito, ma, sabi ni Marco, ang boses ay mababa at nanginginig sa pinipigilang puot. Binuksan ni Donna Victoria ang folder. Sa loob, nakita niya ang sinumpaang salaysay ni Edgar Fuentabella. Ang bawat salita ay isang akusasyon. Ang bawat pangungusap ay isang pako sa kanyang kabaong. Ngunit hindi siya si Victoria Montemayor para basta-basta sumuko. Kalokohan, sabi niya, isinara ang folder. Gawa-gawa lang iyan ng mga desperadong tao. Siguradong binayaran iyan ni Liana para sirain tayo. Huwag niyong isama si Liana dito, sigaw ni Marco, hindi na napigilan ang sarili. Ito ay sa pagitan nating dalawa. Bakit, ma? Bakit niyo ginawa yon? Sabihin niyo sa akin ang totoo. Ang totoo, tumayo si Doña Victoria, ang kanyang boses ay tumaas din, puno ng pagmamataas. Ang totoo ay ginawa ko ang lahat para sa'yo. Para sa pamilyang ito. Ang babaeng iyon ay isang kanser na kailangang tanggalin. Dahil sa kanya, handa kang itapon ang lahat ng pinaghirapan ng ama mo. Handa kang talikuran ang pangalan mo. Pangalan? Pera. Iyan lang ba ang mahalaga sa inyo? Hindi makapaniwalang tanong ni Marco. Mas mahalaga pa ba yan kaysa sa buhay ko? Doon, sa unang pagkakataon, nakita ni Marco ang isang lamat sa maskara ng kanyang ina. Isang kislap ng takot. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang desperadong katwiran. Ginawa ko lang iyon dahil mahal kita, anak. Hindi pagmamahal iyan, ang sigaw ni Marco ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang mga katulong na nakarinig ay napahinto sa kanilang mga gawain. Hindi pagmamahal ang hayaan mo akong mapahamak. Hindi pagmamahal ang ipagkait sa akin ang kaligayahan. Muntik niyo na akong patayin, ma. Muntik niyo akong patayin.
Sa gitna ng sigawan, bumukas ang pinto. Si Liana. Natigilan ang mag-ina. Tumingin si Donna Victoria kay Liana na may sukdulang galit. Ikaw. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng ito. Ahas ka. Tama na, mahinahong sabi ni Liana. Naglakad siya papalapit, ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kakaibang lakas kay Marco. Tapos na ang pagsisinungaling. Humarap siya kay Donna Victoria. At may isa pa kayong dapat malaman. Tumingin si Liana kay Marco, pagkatapos ay kay Donna Victoria. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw, bawat salita ay may bigat ng 6 na taong pagtitiis. Si Migo anak niyo siya, Marco. Natigilan si Marco. Napatingin siya kay Liana, ang kanyang isip ay pilit na pinoproseso ang narinig. Noong gabing iyon noong umalis ako, pagpapatuloy ni Liana, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Hindi ko pa alam. Nalaman ko lang 1 buwan pagkatapos. Dala-dala ko na siya sa sinapupunan ko. Tumingin si Liana kay Donna Victoria, ang kanyang tingin ay puno ng isang halo ng awa at panunumbat. Siya ang apo ninyo, Donna Victoria. Ang apo na muntik nyo nang ulilahin sa ama. Ang katotohanang iyon ang nagsilbing huling dagok. Ang lahat ng lakas sa katawan ni Donna Victoria ay tila biglang nawala. Ang kanyang pagmamataas, ang kanyang galit, ang kanyang mga pader na itinayo sa loob ng maraming taon, lahat ay gumuho sa isang iglap. Napaurong siya, napasandal sa pader. Napatingin siya kay Marco, na nakatitig sa kanya na may halong sakit at pagkaawa. Napatingin siya kay Liana, ang babaeng kanyang sinira, na ngayon nagbigay sa kanya ng isang apo. At sa huli, napatingin siya sa kawalan, kung saan nakikita niya ang multo ng kanyang mga kasalanan. Ang pagtataksil sa sariling anak. Ang pagkakait sa sarili ng isang apo. Ang bigat ng lahat ng ito ay naging napakatindi. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang paghina niya ay naging mabilis at hirap. Isang matinding sakit ang kumalat sa kanyang kaliwang braso. Ang kanyang mga mata ay nanlabo. Ma, nag-aalalang tanong ni Marco, ang galit niya ay biglang napalitan ng takot. Sinubukan ni Donna Victoria na magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Ang huli niyang nakita ay ang nag-aalalang mukha ng kanyang anak at ni Liana bago siya lamunin ng kadiliman at bumagsak sa sahig. Ang pamilyar na amoy ng ospital ay muling sumalubong kina Liana at Marco, ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang dala nitong bigat. Hindi na ito amoy ng pagtatapos, kundi amoy ng isang posibleng bagong simula. Mild stroke. Iyon ang sabi ng doktor. Nailigtas si Donna Victoria, ngunit ang dating reyna na puno ng kapangyarihan ay isa na ngayong babaeng mahina, nangangailangan ng tulong sa bawat kilos. Ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan ay halos hindi na may galaw. Ang kanyang boses, na dating kayang magpatigil ng mundo, ay isa na lamang mahinang bulong. Sa loob ng ilang araw, si Marco ang nagbantay sa tabi ng kanyang ina. Ang galit na naramdaman niya ay unti-unting napalitan ng isang komplikadong emosyon, isang halo ng awa at ng natitirang pagmamahal ng isang anak. Nakaupo siya sa tabi ng kama, pinagmamasdan ang kanyang ina na natutulog. Nakita niya hindi ang malupit na matriarch, kundi isang matandang babae na natakot at nagkamali. Isang hapon, idinilat ni Donna Victoria ang kanyang mga mata. Nakita niya si Marco. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay at hinawakan ang kamay ng anak. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, mga totoong luha, hindi nagawa sa pagmamatigas. Patawad anak, hirap niyang sabi, ang bawat salita ay isang pakikibaka. Hinawakan ni Marco ng mahigpit ang kamay ng ina. Tumango siya, hindi na kailangan ng maraming salita. Ang pagpapatawad ay hindi isang madaling desisyon, kundi isang mahabang proseso. At sa sandaling iyon, pinili niyang simulan ang prosesong iyon. Hindi para sa kanyang ina, kundi para sa kanyang sarili. Para makalaya sa tanikala ng nakaraan. Samantala, dinala ni Liana si Migo sa parke malapit sa ospital. Umupo sila sa isang bench habang pinapanood ang ibang mga bata na naglalaro. Mommy, is Lola sick? Inosenteng tanong ni Migo. Tinawag na nitong Lola si Donna Victoria sa isip nito. Ngumiti si Liana. Yes, anak. She is. But she will get better. Is Daddy with her? Tumango si Liana. Yes. Your daddy is taking care of her. Pagkatapos ng ilang araw, nagkaroon ng lakas ng loob si Marco na kausapin si Liana. Nagkita sila sa parehong parke kung saan madalas dalhin ni Liana si Migo.
Umupo sila sa isang bench, pinapanood ang paglubog ng araw. Liana, simula ni Marco, ang boses ay puno ng pagsisisi. Walang salita ang sapat para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil hindi kita naipaglaban. Patawarin mo ako dahil naniwala ako sa mga kasinungalingan. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong pagdaanan mo ang lahat ng iyon ng mag-isa. Tumingin si Liana kay Marco. Sa mga mata nito, nakita niya ang bigat ng 6 na taong pagkakasala. Matagal na kitang pinatawad, Marco, mahina niyang sagot. Noon pa man, noong araw na pinili kong mabuhay ka. Ang hindi ko lang alam ay kung paano patatawarin ang sarili ko, sa pag-isip na hindi ako sapat para sa'yo. Umiling si Marco. Hinawakan niya ang kamay ni Liana. Ikaw ang lahat, Liana. Ikaw at si Migo. Kayo ang buhay ko. Noon at lalo na ngayon. Kinuha niya ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang singsing na may diamante. Ito ay isang simpleng singsing na yari sa pinilipit na dahon ng damo, ginawa niya habang naghihintay. Wala akong mayaalok sa iyo ngayon, kundi ang isang pangakong sisirain ang lahat ng sumpa ng nakaraan, sabi niya, ang mga mata ay nagsusumamo. Isang pangakong hindi na kita bibitawan. Isang pangakong poprotektahan ko kayo ni Migo, kahit anong mangyari. Liana Reyes, papayag ka bang bigyan ako ng pangalawang pagkakataon? Papayag ka bang buuin natin muli ang ating pamilya? Tumulo ang luha sa mga mata ni Liana, ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng kaligayahan. Isang kaligayahan na 6 na taon niyang hinintay. Tumango siya. Marco. Isinuot ni Marco ang singsing na damo sa kanyang daliri. Ito ay mas mahalaga pa sa kahit anong diamante. Ito ay simbolo ng isang pag-ibig na nasubok ng apoy, ngunit na natiling buo. Nang mailabas si Donna Victoria sa ospital, siya ay nasa isang wheelchair. Ang dating palasyo ay tila naging isang kulungan para sa kanya. Isang araw, habang nasa hardin siya, nilapitan siya ni Liana, kasama si Migo. May pag-aalinlangan sa mga mata ng bata, ngunit itinulak siya ni Liana ng marahan. May hawak si Migo na isang bulaklak na pinitas niya mula sa hardin. Dahan-dahan niyang inabot ito kay Donna Victoria. For you, Lola, sabi ng bata. Tinitigan ni Donna Victoria ang bulaklak, pagkatapos ay ang bata. Ang apo niya. Ang buhay na patunay ng kanyang pinakamalaking pagkakamali at ng kanyang pinakamalaking biyaya. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Humagulhol siya ng malakas, isang iyak na puno ng lahat ng sakit, pagsisisi at pasasalamat. Niyakap niya ang bata ng mahigpit, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na pagmamahal ng isang lola. Makalipas ang ilang buwan, nakatayo sina Liana, Marco, at Migo sa balkonahe ng bago nilang bahay. Hindi ito isang mansyon, ngunit isang magandang bahay na may malawak na hardin, tulad ng pangarap nila noon. Tanaw nila ang pagsikat ng araw. Hinawakan ni Marco ang baywang ni Liana habang karga-karga niya si Migo. Ang kanyang lakad ay hindi na kailangan ng baston. Ang therapy at ang inspirasyon na dala ng kanyang pamilya ay nagpagaling hindi lang sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Ang Montemayor Holdings ay may bago ng direksyon, isang direksyon na pinamumunuan ng mag-asawang Marco at Liana, na may pundasyon ng integridad at pagmamahal. Ang ganda ng umaga, bulong ni Liana, isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Marco. Mas maganda ang kinabukasan, sagot ni Marco, hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo. Tumingin siya sa kanilang anak na masayang nakaturo sa araw. Ang diwa ng mga Montemayor ay hindi na nakabase sa yaman o kapangyarihan. Ito ay nakabase na ngayon sa lakas na bumangon mula sa pagkakamali, sa kapangyarihan ng pagpapatawad, at sa isang pag-ibig na nahanap ang daan pabalik, mas matatag at mas maningning kaysa dati. Hindi nila mabubura ang nakaraan, ngunit magkasama, handa silang harapin at isulat ang kanilang bagong simula. Handa na tayong magsimula ulit, sabi ni Marco. Napangiti si Liana. Handa na sila. Ito ang kanilang pangalawang pagsikat ng araw. At dito nagtatapos ang kwento ng nasirang pag-ibig na muling nabuo, ang kwento ni Liana at Marco. Mga minamahal kong tagapakinig. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Isang karangalan ang maging bahagi ng inyong mga araw at gabi. Habang isinusulat ko ang bawat salita, kasama niyo akong umiyak sa mga pagsubok ni Liana, naramdaman ko ang bigat sa dibdib ni Marco,
at sinubukan kong unawain ang pusong puno ng takot at pagmamataas ni Donna Victoria. Ang kanilang kwento ay naging bahagi na rin ng aking puso, at umaasa akong natagpuan din nyo ang isang piraso ng inyong sarili sa kanilang mga karanasan. Sapagkat ang kwentong ito ay higit pa sa isang simpleng love story. Ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay may kasamang sakripisyo. Na ang pagpapatawad, gaano man kabigat, ang tanging susi para makalaya sa tanikala ng nakaraan. At higit sa lahat, ito ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may pagsikat ng araw na naghihintay. Ngayong tapos na ang ating kwento, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Anong aral ang inyong napulot? Anong eksena ang pinakatumatak sa inyong puso at isipan? Ibahagi ninyo sa amin ang inyong mga komento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong tagapagsalaysay.